Good afternoon, everyone. So, this is the part 2 ng ating planning sa upcoming opening ng market tomorrow. And dahil nga may na-receive tayong bagong balita about sa geopolitical tension and may bad news. And actually, yung bad news na yan ay na-absorb na actually nung yung ibang market na open 24/7. And yun nga, bali nag-materialize na yung bad news. Nakita naman natin sa cryptocurrency na bumagsak na yung price ng Bitcoin about dahil nung sa bad news. And tomorrow is mag-open yung market natin kung saan tayo mag-trade ng gold. And ang reaction nito is magiging similar dun sa reaction ng ibang market na open this weekdays, yung naging weekends natin. So, dahil nga to sa ating initial na unang opening natin ng initial na pag-scan, pag-analyze is meron na tayong na buo na plan, but ngayon is magbabago yung ating plans because nga merong emergency news. And ito yung ating gagawin ngayon. So ang aking gagawin ay magdadagdag ako ng panibagong indicators. So unahin kong idagdag yung moving average. So type lang natin dito moving average, and then ayan na yung lumabas yung moving average, and then i-highlight lang natin malaki. So, para maging visible to everybody. So, yan. Gawin natin ang blue, no problem. So, yan, yung blue na yan. Yan yung moving average natin. And then, sa inputs, gawin natin, palitan natin ang moving average 50. So, yan is mag-indicator na yan is dyan natin malalaman kung bullish or bearish yung ating price. So, kapag mag-indicate na bullish na yung price paakyat, ito yung arrow. Yan. Itong arrow na to, nakikita nyo na nag-breakout pataas yung price ng gold. Umibabaw siya doon sa blue na moving average natin. So it means bullish yung price ng na gold. And then malalaman natin naman na bearish na pababa na yung price ng gold is kapag napunta naman sa ilalim yung mga candlestick kagaya nito na nag-breakdown siya dito. Yan. So, nag-breakdown yung price ng gold. So, milalim siya, bumagsak siya dito. It means bearish na yung price ng gold. And then, magbu-bullish lang, turn bullish lang uli siya kapag umakyat, na breakout niya uli pataas yung price na sa moving average na nasa top naman siya nung line. It indicates naman na bullish naman uli yung price ng gold. So dito madedetermine natin kung saan ang takbo ng price. So ngayon is kung makikita natin, ilipat natin itong isa. Ngayon is nasaan yung price action. So, mag-indicate na bearish pa yung ating trend. Pababa pa siya. Although, meron na tayong na-create na support dito. Yan, itong support na to, yung channel natin yan, yung nagmo-move na yan. So, nag-assume ako na pwedeng ito na yung lowest price niya. And then, toward na uli siya, pabalik. But dahil nga meron tayong hindi magandang balita
So, kung saan affected ang gold price diyan sa balita na yan. And so, re-refrain muna tayo. Maghihintay muna tayo ng action tomorrow. Wala muna tayong gagawin. So, hayaan muna nating react kung ano man yung gustong gawin ng price action ni gold, and then maghihintay tayo kung saan mag-stabilize yung price, and then saka ulit tayo mag-analyze kung pwede na tayong pumasok ng buy or sell, anong kailangan nating i-execute. So, meron pa tayong idadagdag na indicators. Bale, indicators naman siya na ang tawag is parabolic stop and reverse. Yan, FPSAR, parabolic SAR. So, ito naman siya. Bali, lumabas na siya, and then makikita nyo kung anong itsura niya. So, magpalit tayo ng style. Circles. So, pinalitan natin ng circles. And then, palitan natin ng color para sa yan. And then, gawin natin really. Yan. So, yan yung black dots na yan. So, ililipat naman natin yung mga arrows natin. Mag-i-indicate naman siya na kung pababa or pataas naman ang price ng anything na i-tinetrade nyo. Ito siya. So, kapag first time na lumabas siya, yung first dot na yan, nag-i-indicate siya na ito. Nag-i-indicate yung arrow na yan, yung black na yan, i-hide ko siya. Yan, nawawala. And then, yung first dot na yan, first dot, black dots, bali mag-a-appear yan, nag-i-indicate yan na pababa na yung price. So, that indicates bearish na yung price nung stocks or commodity, kung ano man yung tinitrade nyo. And then, nagta-turn bullish naman yung price action niya. Lipat natin ito. Yung first dot naman yan, lalabas yan kapag indicator na magagamit yan na pataas na yung price ng anything na tinitrade natin. So, kung makikita nyo, ayan, yung black nawawala, nagdi-disappear, babalik kasi ina-hide ko siya. So, yung icon na kiniklik ko lang, ayan. So, kapag pataas na yung price is lalabas na yan. So, dito sa another one, kung may papansin nyo na wala pa tayong indicator ng buy signal sa kanya. So, pwede tayo maghintay ng black dot na yan kung saan tayo mag-i-start pumili. So, yan yung pinakamaganda nating another indicator na pwede nating magamit sa Monday. So, ayun. And, bali ang nagamit na nating indicator is 1, 2, 3. Meron tayong 3 indicator na nagamit ngayon na pwede nating mapredict yung price based on that indicator. So, ang una natin, ito ang una, yung kung tawagin is stochastic RSI. Ito, yan, nawawala na yan. Mag-a-appear siya, mawawala, mag-a-appear. So, ito naman, indicator na to is malalaman mo naman na dito kapag percentage naman siya. Itong line na to, yung line na yan ay minumove ko. So, nagbibigay ng percentage kung oversold na. Pag nasa below 30% or 30% below, yun yung oversold. Kumbaga, yun yung pinakamababang price niya na pwede na good entry, best entry para mag-buy. And then, ito namang above naman dito,
ito, inaangat ko na yan. Yan yung tinatawag na overbought. Overbought na yung price niya. Kumbaga, expensive na siya. Yun yung best sa spot, yun yung best time na para kasi magkaiba yung forex and spot. So, wag na natin isama dito para hindi magulo yung sana. So, dito sa forex is that is the best time to sell. Na ibig sabihin is overbought na yung price ng stocks na kung ano man yung tinitrade. So, applicable yan sa lahat ng stocks, yung mga indicators na yan. So, and then ito naman, meron din tayong nilagay dito ng mga, nung part 1 natin kahapon. Ito naman yung inilagay natin na pattern or trend lines. And then, ito naman yung ating mga ginamit. Yan, itong gumagalaw. Yung ating support and resistance na trend nung kung saan nadyan yung liquidity naman, support and resistance, kung saan nagbabuy and nag-sell yung mga traders. So okay na yung ating analysis. Meron na tayong mga nadagdag na pwede nating maging advantage para sa ating buying and selling dito sa forex trading. And, so maraming salamat po at God bless to everyone. And bali i-upload ko to sa aking YouTube channel. Please like and subscribe po. And then ilalagay ko din to sa aking mga Facebook Reels. So, ayun po at maraming salamat po. Bye. God bless po. I hope may mga natutunan kayo sa aking mga diniscuss ngayon. And kung meron po kayong mga comments or question, paki-message nyo na lang po doon sa comment sections. Maraming salamat po. Bye.